PAOK says all pogo hubs in the country are formally deemed illegal. This comes after PAGCOR said that all pogo licenses will be revoked by December 15. Still, authorities assured the public that they will continue their monitoring. President Bongbong Marcos himself ordered the ban on pogos after some were implicated in crimes. Yan. Ito yung sinasabi ng PAOK na come the last few weeks of December, PBBM will clearly define already. Kasi noon nasa gray area sila basta pogo. At least define all pogos na may license granted from PAGCOR. Mga internet gaming licenses. Illegal. Yung back-end processing ng mga casinos, yun, hindi naman illegal yun kasi hindi naman gambling operations yun yun nilinaw nila. As long as wala namang gambling operations, okay lang yun. Pwede back-end, kasi maganda ning opportunity, job opportunity. Naka-define naman yan, back-end processing, meaning any business support, okay lang yun. Like pasweldo, ER concerns, admin work like accounting, finance, yun. Pero yung actual operations na kung saan ka nag-monitor ng mga gamers, kung kukolect ka ng money sa gambling, yun, ano yun. So until December, they have time to pack up, yung mga hindi pa nagpa-pack up. Tapos yung mga ibang equipment, kasi ang problema dito, iniiwan nila yung ibang equipment Sinasalo ng iba, tapos gumagawa ng sarili-sarili nilang mga operasyon. Mga Pinoy na naiiwan, kinukuha. So sana siguro we could confiscate it and impound the equipment or the area right after they leave para hindi na makuha. Kaya nga daw yung ibang mga raids na nangyayari ngayon, nakikita din nila sa yung mga small condominiums unit. Kasi doon nagkakaroon din ng mga small operations din ng pogos. Makikita mo daw, madaming cellphone nakaka-connect sa troll farming machines. So, tapos yun din, yung mga pinadideport dito ng mga pogo workers, paalis dito sa ating bansa, ang laki-laki na rin, milyon na rin yung mga nagagastos ng government para maasikaso itong mga ipapadeport. Kasi pag nahuli sila, i-house pa natin somewhere, not naman house, but ang tawag dun sa isang facility, dun sila i-hold, nila. Dun sila pakakainin. Until they're cleared. Until they're cleared, dun sila pakakainin. Even yung families nila, kasi iba dito, nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon na ng asawa, nagkaroon na ng anak, so pinapakain din nila yun. So yung iba, option daw ng asawa, anak ng foreign national kung sasama sila pabalik Or they will remain Pero here. kasi pagdating ng mga pogo workers na yon from here sa China, they're not treated as victims Criminal sila kaagad pagdating doon. So may mga investigation and of course, may mga paparusahan. Kasi China is very strict against gambling. So yan sinasabi niya, legally deemed illegal na ang mga pogos ngayon. Kasi nagkakaroon din, di ba pinag-usapan na rin natin yan dito, yung usapin dyan sa CESA. Di ba kasi they have the authority also to give license, di ba, sa mga casinos, etc. That's why masasabi nila PBBM has to pass this into law already para clearly define ano ba ang talaga. Yung both Congress ang kailangan tumabako. Sorry, that's what I meant. And then Congress PBBM will sign. Has to he can certify daw and parang pwede na udyokin daw ang Congress to come up with a bill and then to certify as urgent under the LEDAC na magkaroon ng definition na bawal ang pogos kahit sa economic zones. So ngayon ang inaantay natin, of course, yung mga ipapadeport ng mga pogo workers. Tapos yung paghuhuli doon sa mga pogo hubs dito na illegal. Diba? Tapos, of course, ang aantabayanan din natin at huwag natin kakalimutan yung paghuhuli at pagpapataw ng parusa doon sa mga may kasalanan, yung accountability, ika nga, diba? Yung accountable dito sa mga pinagagagawa nila dito sa atin pagdating sa usapin ng pogos. Yan ang isang sa mga dapat natin ang tawag dito. Ang tawag doon ba, manmanan, diba? Babantayan, ika nga. Kasi nga, baka mamaya nakakalimutan natin na, may mga mastermind ito, diba? May mga dapat panagutin, lalo na yung may mga nakakabit na mga illegal crimes, diba? Yung torture, yung prostitution. We're dismantling the yung Pogo system because ang daming crime na tulad na sinasabi mo. Ang problema, at that time, I think ito si Winston Casio pa rin ang spokesperson. He was saying na nagiging problem yung breakaway groups, maliliit na groups that continue. Diba, that continue to operate under the guise of mini businesses. Anyway, we have with us on the line Yusek Gilbert Cruz of PAOK. Yusek, good morning.
Yes, good morning, sir and ma'am. Good morning po and to all the listeners and viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, thank you for joining us again, Yusek. Hingi lang po kami ng update dito sa ating mga pagtugis ng mga pogos, illegal pogos here sa ating bansa. Yes. For this week siguro and the coming week siguro, ang gagawin namin is to inspect talaga yung mga Yusek? Hello? Yes, go ahead, Yusek. Inspection din siguro namin yung yung mga nagsabing nagsara na sila o nag-wind down na sila. Magkakaroon kami ng inspection, physical inspection of those establishments or areas kung saan may dating mga POGO licenses at IGL licenses. And siguro on the start of next year, siguro first week of January, ang gagawin namin is to locate na and siguro hulihin na yung mga natitirang rogue pogos na who opted to operate despite yung illegal na sila kasi wala na talagang license yung mga pogos na yan o yung mga IGLs na yan, even yung mga BPOs So we will be doing yung arrest na kung may iwan pa dyan o may tutuloy pa dyan kasi we are looking at about hundreds of rogue and guerrilla pogo operations. Yeah, speaking of rogue and guerrilla pogos, Yusek, meron po tayo bang inventory of mga equipment sa mga nagsara na or the ones who vacated their premises? Kasi may mga reports na pumapasok na mga Pinoy mismo daw kumukuha ng gamit at yung tinatayo nilang guerrilla, maliliit na guerrilla pogos all over the metro. Ano ang update po natin dito, Yusek? Yes, that's what we are looking at, yung mga smaller scale na mga pogo operations. Kasi ang report sa amin is lumilipat na sila kahit pa ilan-ilan kasi they may be 15 to 50 na mga Pilipinos and then may mga isang boss lang sila na foreigner o dalawang boss na foreigner. Lumilipat na yan sa mga resorts, sa mga condominium units, sa mga gated houses, subdivisions. Yun na yung mga pinipili nila and they operate in a smaller scale. Kaya nga we in coordination with the DILG, ang sabi namin kailangan siguro mag-conduct ng inspection yung mga local government units kasi nga meron naman silang visitorial powers to check on the sanitary, mayor's permit, structural permit, engineering permit, yung fire code permit. So, pero, pwede nilang gawin yun. Yusek, you mentioned kasi although may mga breakaway groups but they're all operating under possibly a single foreigner that's parang boss nila. So hindi po to mga kanya-kanya hanggang ngayon possibly yung sindikato behind this is still active. Yeah, kasi they need yung mga kahit paano yung mga foreign nationals to assist them kasi yung target selection kasi tsaka yung profiling ng mga bibiktimahin. Most of the time it's coming from the foreigners. Let's say halimbawa, they are targeting a particular country na lolokohin. So, sila yung nagpo-profile kung sino yung mga pwedeng lokohin. And these are done by foreign nationals. Hindi kaya ng mga Pilipinos ito, not unless they speak of the language. But kung hindi naman nila kaya magsalita, talagang yung mga foreigners pa rin ang gumagawa nito. Okay. Yusek, meron pa ba tayong tinitignan ng mga malalaking pogo operations dito sa ating bansa na parang mga ala Lucky South 99, yung mga nasa Bamban, o last na yon ng mga nahuli natin? May mga inspection din kami. Actually, tomorrow we will be doing an inspection dito sa somewhere in Cavite. So, titingnan namin isa sa mga malaki ito. So, sabi kasi nila nagsara na raw ito but we will be inspectioning doing the inspection kasama si SILG John D. Cremulya, si SILG kasi yung nag-initiate na inspectionin natin yung mga natitira na yan na malalaki. Oo, narinig nga din namin yan yung Cavite na mabuti at pupuntahan ninyo. Pero Yusek, do we have data din dun sa lahat-lahat ng mga na-read po natin ng mga pogos? Kung ilan? Meron naman tayong data. At yung tinitingnan na lang kasi natin ngayon yung mga naiwan na lang But
Yung iba kasing na-raid na natin at nagsara, babalikan na lang natin. But yung naiwan na hindi pa nare-raid, lang tutumbukin namin within the week or the next coming week. Yusek, isa rin po sa mga inaabangan din po ng mga kababayan natin, yung mga accountable nga po dito sa likod ng Pogo. So, do we have an update on that? Meron na tayong mga dinimanda ng mga local government officials. And I think there is still ongoing investigation as to some other local government officials na pinagdududahan namin na may alam o involved dito sa operation ng Pogo. Yes, Yusek, kasi initially, nung nagsisimula po, bago po nag-SONA si PBBM, madami nagsasabi, possibly daw po, there is just one big boss that runs all the illegal activities of this Pogo, tapos may mga heads dito. Are we looking at that angle pa rin po, Yusek, or there's possibility na more than one group po ang nagmamando dito sa Pilipinas? Definitely, it's more than one group. Hindi lang isang tao. But tinitingnan natin kung magkakilala kasi yung sa ginawa natin, sa investigation na ginagawa natin, iba kasi magkakaaway pa nga eh. Okay. We're looking at, hindi lang siguro isa o dalawa na grupo, baka mas marami pa. Okay. Yung mga Pogo workers po na pinade-deport natin ngayon at nabalitaan nga din po natin na yung iba talagang sumusurrender, meron pa rin po ba tayong mga target na hindi pa rin po nagsusurrender? Ngayon kasi nagkukusa na sila Like, I think 2 nights ago, may sumurrender na naman sa aming 4 na Vietnamese. And they want to be deported na lang. So, kinukuha naman namin yan kasi nga ayaw naman natin pakalat-kalat ito. Mamaya may mangyari pa sa kanila, especially they are foreign nationals. So, kinukuha na rin namin. But as long as they're willing to be deported, nire-report namin sa mga embassies nila. Last na po, Yusek, kasi naalala ko, meron din na raid noon ng ospital na catering only dun sa mga Pogo workers, Pogo owners, ganyan. Ngayon po ba, meron pa rin po ba mga gano'n na nag-ooperate ng mga hospital na catering solely para sa mga Pogos? Meron kaming minomonitor but ang pagkakaalam ko as of last week, nagsara na rin So, titingnan namin, baka nagsara lang ito for a while and then mag-ooperate. And definitely, kukunin pa rin namin yan kung mag-operate pa rin sila. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. That was Yusek Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK. Thank you so much, sir. Thank you.